Samantala, hindi naman pipigilan ng Malacanang ang ikinakasang one-on-one debate ni Vice President Jojo Marbinay at Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng public debate sa pagitan ng leader ng politika lalo na sa napapanahong usapin. Matatandang hinamon ni Binay ng debate si Trillanes na agad namang tinanggap ng senador at sa ngayon nga ay pinaghahandaan ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas ang nasabing paghaharap. Nagugat ang issue sa aligasyong katiwalian laban kay Vice President Jejomar, particular na sa umano'y overpriced na Makati parking building. Bukod kay Trillanes, nagkakambagan din sina Binay at si Interior and Local Government Secretary na si Mar Rojas dahil sa umano'y pakana nitong Oplan Stop Nognog in 2016. Muli namang tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ng kabila-kabilang isyong politikal at hidwaan ng ilang opisyal ng pamahalaan ang trabaho ng Administrasyong Pangulong Aquino. So talagang kinakasa na ngayon ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas ang debating mangyayari between Senator Trillanes and Vice President Jejomar Binay. At ito ay mangyayari mismo doon sa lugar na may kasong issue doon sa May Rosario. Doon ba siya mangyayari? Or is it gonna be in the station? Sa KBP yata. Sa building ng KBP. Wow. Pero ang ano dyan, ano nga ba yung mga topic na pag-uusapan nila? Kasi sa isang debate, di ba, parang kailangan may parameters ka kung anong topic yung mga i-discuss nyo. Yun at hindi natin alam kung para ba tong presidential debate ng katulad sa US, na may mga certain topic about economy, about whatever, di ba? Tapos dun sila magdedebate, magbibigay sila ng kanilang views, tapos may time limit sila sa isa't isa. Hindi naman kasi pwedeng, alam mo yung balitak-taka lang na tilting down. Magbababadan sila. Usually sa isang debate, di ba may moderator naman talaga and they're given enough minutes to explain We still themselves, don't know kasi sabi nga ng KBP, hindi pa nila alam kung ano yung mga parameters, mechanics, etc. So mag-dictate yan would be the KBP. Hindi, tsaka sila, yung parehong parties, magkakasundo sila kung anong klase ng debate. Yung British parliamentary form ba na parang merong strict rules o yung katulad nga ng US presidential debate, hindi natin alam pa. Oo. But then again, this debate na mangyayari, if ever, sabi nga nila, isang patunay lang na talagang demokrasya ang ating bansa. But then again, sabi nila, wala namang mangyayari dyan until humarap si Vice President Jejomar Binay sa Senate Committee para ilahad yung kanyang side of story. Diba? Under oath. Ang tanong nga ba, may added value ba sa audience yan? Yun. Sa atin. Diba? I mean, syempre mga kaibigan ni VP Binay, talagang naniniwala na sa kanya talaga. Oo. Diba? Hindi talaga maniniwala kay Trillanes. Yung mga kaaway naman ni VP Binay, talagang hindi rin maniniwala talaga kay VP Binay. Kay Trillanes sila maniniwala. So, talagang ang tanong din dyan, Atty. Reg, kung makukuha nila ulit yung mga taong pumabor sa kanya sa unang survey na ngayon medyo parang lumilihis na sa kanya. Si Kuya, ano bang tingin mong kakahinat na nito, Kuya? Pag-uusapan nila dyan, pagdidebatehan nila dyan, sino mas maputi, si Trillanes o si Binay? Yan ang matinding usapan dyan. Pero ang magiging point ngayon, kung magdidebate, meron bang ibibigay, may aalat ba na, anong klaseng debate ba ito? Orthodox or what? Na meron bang bibigay na time para mag-interrogate yung isa sa isa? Tapos, kagaya na sinasabi mo nga, anong parameters? Anong pag-uusapan? Building ba? Yung building ba sa Makati? Or what? Kasi hindi pwede naman na pag nagdebate kayo, walang rules. Dapat, kasi wala kayo matatapos eh. Wala kayo mariresolve. Kahit naisip nyo isa, pupuntahan nyo yung isang topic na ganito, pag naiipit na siya doon sa isa, lilipat na siya, magulo yun. So dapat mag-stick doon sa ano ba talaga ang pag-uusapan, di ba? At ano bang gusto talagang maipakita. As regards naman kung ano ba mangyayari, meron bang mapapala naman tayo dito. Dalawang bagay, yung hindi kaibigan at yung hindi kaaway na nagmamatsyag, ano ang paniniwalaan nila. So it could probably be something na makabawas ulit doon sa sa naniniwala o makadagdag naman sa naniniwala. Depende kung paano mailalahad yung presentasyon. But be that as it may, siguro ang punto ngayon dito, ano bang bago?
sa pagdidebatihan ninyo? Ano bang mailalabas? Kasi both sides nagsasalita naman. So it only depends on paano mai-interrogate at paano ngayon, kung magkakaroon ba ng interrogation at magkakaroon ba talaga ng pagkakataon na ang bawat isang panig na magdedebate ay makapag-scrutinize, makapagtanong sila doon sa isa't isa. So, titignan natin kung paano nila ipe-present yan. Kasi marami pa rin observers eh. Marami naman na hindi pa rin kumbinsido doon sa ginagawa halimbawa ng Senate. Meron namang hindi pa rin kumbinsido sa sinasagot ni Vice President Binay. Dahil marami nagsasabi, magsalita ka na, o pumunta ka na doon sa Senate. Pero kung ako sa kanya, hindi rin ako pupunta sa Senate eh. Kasi pag pumunta ka sa Senate, ganun sabi, pumunta ka doon sa Senate gusto mo magharap tayo sa isang yung pwede akong, kasi doon, yung hindi sa turf nila, di ba? Tsaka hindi mangyayari sa'yo doon, talagang gigisahin ka ng buhay doon. Dahil hindi ka naman pwedeng basta't ikaw ba pwede ka magtanong. Hindi ka makakabalik. Di ba? Open target ka lang. Kasi at least kung meron kang, alam mo sabi nga nila, your best defense is your offense. Kahit sa martial arts, ganun eh. Para ka makadepensa, umupensa ka. So, paano siya makaka-opensa doon? So, kung ang pag-uusap yung talagang halimbawa, gusto mo na makalaban, di ba? Dahil doon, wala ka talagang laban doon. Dahil bubugbugin ka ng wala gusto kang fighting chance. Yung mga nakaraan na mga pag-inquiry nila dun sa mga kasama, di ba? Sobrang gisang-gisa eh. Kasi hindi mo pwede, halimbawa, tinanong ako ni Senator Trillanes, ako halimbawa si Bibi Binay, totoo ba na ganito, ganon? Hindi ako makakabalik sa iyo ngayon na, ikaw ba, Senator Trillanes, yung bang ganito, yung bang ganon, hindi ko mababalikan sa iyo. Ako contempt ka doon. Yayari ka doon. So ikaw, salag ka lang ng salag doon. So kung ang pag-uusap yung sabihin mo na kung yung kanyang kalagayan at yung kanyang pagbawi sa ratings niya o kung ano yung paniniwala sa kanya ng tao, mahirap yung lagay doon sa Senate. Pagka doon ka lumabas, medyo mabigat-bigat yun. Kaya kahit na ako, advisor niya na sa ganon, hindi... Nyari. Ano yun? Alam mo, VP Binay, medyo... Hindi ba kung ang pag-uusapan yung blitz na ginagawa sa na media, hindi ka makakabawi doon. Pero kung halimbawa naman, wala ka namang itinatago, wala ka naman talagang kayang-kaya mo namang idepensa yung lahat ng di sige, di lalabas ko ngayon sa inyo. Humarap ka, pwede din, di ba? Kung talagang kayang-kaya mong ilatag lahat. Kaya lang kasi ang hirap doon talaga hindi ka makakadepensa eh. Totoo. Tsaka doon, kuya, parang pinapain ka lang eh. They are just laying the predicate para may masabi ka na yun ay magiging basehan ng pagsasampa ng mga kaso sa'yo. Oo. Diba? Your words, parang yan na ngayon ang later on. Kasi sila, hindi naman prosecution, in aid of legislation yung kanila. So, ngayon, pero yung sinabi mo doon, pwedeng gamitin sa'yo sa iba pang mga fora para ikaw naman itirahin, diba? Well, usually naman pag may ganun, kuya, mga resolution nila dyan talaga is maghain nagkaso sa mga doon sa mga nagdespalko daw ng pera, ganyan. Oo, rekomendasyon, di ba? Rekomendasyon. Pero yun nga, if it is in aid of legislation, ano kaya ang kahihinat na, di ba? Parang ano pa bang legislation? Ano pa bang batas? Dyan na naman lahat yung mga batas. Well, malaman natin.